ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo. Anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media, at TV. Radyo Pilipinas, 738 AM. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. May dalawang mukha ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango. So sir, yung farm niya, doon na kami bumibili. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD. Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas baba din ang gastos for the consumers. Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya. Ngayon, mas makakain na talaga kami ng 3 beses sa isang araw. Kanin na. May ulam na sir, may protein na tayo eh. Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo, ang dami ninyong pinapakain. Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan. Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino, tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mula sa bintana ng kaalaman, tungo sa kamalayan ng bawat Pilipino. Edukasyon, siyensya at ang mga isyong mahalaga kay Juan at Juana. Muling nagbabalik ang inyong katuwang sa Himpapawid. Ito ang Paaralan ng Bayan sa Himpapawid. Ang ating tema, Our Power, Our Planet. Sa gabay ng mga eksperto at sa boses ng bawat mamamayan, Meli Tilorio, Paaralan ng Bayan sa Himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Okay, so isa pong mapagpalang at makakalikasang hapon mga kaibigan. At ngayon pong araw na ito, July 18, ang ating pong topic ay tungkol po sa plastic. At ngayon po kasing July ay buwan po ito ng Plastic Free Month, okay? So, ang plastic po na dating solusyon, nagagamit natin before, talagang tuwang-tuwa tayo dahil sa hindi na natin kailangan magdala ng mga bayong, hindi na natin kailangan magdala ng mga bote. Pero ngayon po ay nagiging malaking banta na po sa ating kalusugan at sa ating mga karagatan. So, upang talakayin po ang panganib nito,
at ang mga natural na alternatibo. Kasama natin ang ating environment mentor mula po sa Living with Nature School on Blog at isang educator at isang scientist. Mga kaibigan, wala pang iba kundi si Dr. Abercio or si Kaabe Rotor. Okay, so ako pong muli si Melly Tirorio at welcome po sa ating palatuntunan. Sana po mag-enjoy kayo sa ating pong talakay ngayon tungkol po sa plastic. Hindi lamang po yung plastic na lumulutang sa tubig ang ating dapat pagtuunan ng pansin, kundi yung mga plastic po na nakapaligid sa atin. Ano po, okay? So, si Kaabe ay napakagaling po nito kapag ang ating pag-uusap po ay makakatulong sa ating mga kaibigan, sa ating mga estudyante, sa ating mga tita, mga tito, mga mami at mga daddy. Okay? So, siya po ay ating ibabahagi sa inyo para ating pong talakayin itong July 2026 is Plastic Free Month. Okay? So, let us all join the global plastic free movement. Magandang hapon, Kaabe. How are you po? Gandang hapon, Kameli. Kanina parang tinitignan kita kasi meron tayong picture dito sa sa printout many years ago. Palagay ko nandyan para sa inyo yung pangalan pa Radyo ng Bayan. You can, so actually this is part 2 ng ating involvement. Part 2 para lang ba sa papawid at mahalaga ang topic ngayon. This is Plastic Free Month. Okay. 1 month long na dapat iwasan natin kung maaari ang yung paggamit ng plastic. Okay, pero Kaabe, paano yung mga plastic na tao? Okay. Joking aside. Nung malita ko, tinitingnan ko yung, di ba, may Plastic Man na comic. Opo. Sana gano'n ang flexibility ng tao. Yung haba ng braso. Pero ngayon, tama yung sabi, kung plastic ang tawag nila sa iyo, you are not yourself. Yes, oo. You are an AI-generated figure. You are a brother of polyethylene. Yes, oo. So, ikaw ay masama at hindi ka dapat i-tolerate, di ba? Dahil makakadagdag ka sa, sa island ng mga plastic. Kaya, okay. Itong episode natin ay School on Air. Opo. Paaralan Bayan sa Himpapawid. Yes. So, mga mahal natin na tagapakinig, may mga assignment kayo at gagawin ninyo ito para sa school, para sa community, and mainly sa family. Opo. Okay. Kaabe, bubuksan ko lang ang ating topic. Ano po? I will just break the ice. Bakit mahalaga at bakit kailangan nating seryosohin ang Plastic Free Month ngayong July na ito? Ang pinakagrabeng pollution ngayon ay hindi lang yung gas pollution. Okay. Galing sa pagsunog natin ng fuel. Hindi lang galing sa kitchen natin. Opo. That goes in the water. Hindi lang galing sa industrial plant. Opo. Na pupunta sa ilog hanggang sa dagat. Okay. Ngayon, kitang-kita natin, Kameli, yung plastic na tinatapon araw-araw. Ngayon, isipin natin, paano kayang kalaki yung bundok na yan? Okay. Pag ma-pile up in the days to come Opo. and in the generation to come. Yes. So, we'll have a new definition of a mountain. Already, doon sa Nabotas, di ba, nagkaroon ng sunog doon sa landfill area. Yes. Umabot hanggang Cavite, Quezon City, Yes. Opo. and neighboring towns, Kameli. Maraming nagkasakit. Yes. Maraming nagkasakit kasi when you burn plastic, you form a very toxic material. I think this is the most toxic man-made substance
dioxin. Dioxin, opo. Dioxin is the most poisonous Mhm. material ever invented by man. Okay. At hindi nila namamalayan. Pag sinunog mo yung plastic, dioxin, ang among other gases, ang Opo. papasok sa lungs mo. Okay. So, what will happen to the plastic? Well, unang-una, there's nothing permanent in this world. Opo. The plastic will degenerate. Okay. Then the other one is if you burn plastic and we say, let's eliminate plastic, let's burn it. Maging dioxin naman. Opo. And then yung heat will contribute to global warming. Mhm. And then sabi, pabayan na lang natin, punta na lang sa dagat. And we did not expect, Kameli, meron ng making of the 8th continent sa buong daigdig. Opo. Diba 7 continents lang, 7th ang Antarctica? Opo. Ngayon may ikawalo. That is, may ikawalo na. Opo. And this is in the Pacific area. Mhm. Japan on one side, and of course the Asian countries, and on the other side Canada and the US. Kaya natatrap ito at umiikot ang tubig pabaliktad, counterclockwise. Opo. So nagkakaroon ng winnowing effect. Yes, okay. Opo. Ngayon, yung mga floating plastics, cumulative yun. And alam mo ngayon, kasinlaki ng Texas and Florida combined. Wow. Malaki. May nagbibiro nga, ewan ko kung biro, sabi ng Netherlands kasi yan ang specialty nila, flood control. Opo. Sabi ng Netherlands, pwede natin gawin na plastic continent yan. Take it as a joke, pero masakit na joke yan. Opo. Pero Kaabe, kung ang Netherlands po ay specialty nila yung tungkol sa flooding, pag-control, po pwede kayang gawin ang plastic na pang-control or pangbara sa sa baha? Ang problema kasi, Kameli, ang plastic, yung gradual and continuous degradation. So, Okay. mga Greeks nung araw, Opo. sabi nila, when is a thing the smallest particle? Mhm. So, they try to cut materials to the point na hindi mo na ma-reduce yung size niya, and they came up with the term atom. Atom. Yes, opo. So, we have inherited that word, atom. Ayun. Ngayon, we found out that the atom is not the smallest thing. Mm. When plastic deteriorates, magiging microplastic. Oh, okay. And then after ng microplastic, pwede pang liliit, magiging nanoplastic. Nanoplastic na siya. Ayun. Oo. Yung microplastic papasok sa lungs. Opo. Nanoplastic can become now part of our circulatory system. Papasok doon sa blood vessels Opo. natin. Okay. Kasama na yan. Now, some scientists are saying, walang effect yan eh. Yes, maybe directly for some people, but to others, may cause asthma. Yes, opo. Just imagine plasma, imbes na asthma. Asthma, plasma. Opo. May plasma ka ba? Okay. So, Kaabe, nababanggit din po itong plastic rain. Ano po itong plastic rain at paano nakakaapekto ang microplastic sa kinakain at nilalanghap natin? Yes. So, magiging vehicle yan or magiging carrier. It can carry materials na papasok sa lungs natin. Halimbawa, meron kang microplastic sa ere, Opo. then you have carbon gases, didikit yun doon sa particle, Opo. then lalanghapin mo yan, pupunta sa lungs mo. Okay. Then it will lodge in your alveoli. And finally, hindi naman ka ako na naninigarilyo. Oo. Bakit sumisikip ang dibdib Yes, ko? oo. May So, cancer na siya sa lungs. It's a new kind of respiratory ailment na hindi pa masyadong na pinapag-aralan ngayon. Kaya mahal natin na listeners, Opo. please consider this as a very important
topic for research studies. Tignan ninyong mabuti ito as a very good material for Opo. research. Opo. Okay. Then, Yes. they thought, Kameli, Opo. na so what will happen pag pumasok na sa katawan natin? The microplastic will be further reduced into nanoplastic. Okay. Ang nanoplastic, hindi mo na makita sa ordinary Opo. microscope. You need a high power objective microscope Opo. to look at it. Then, may mga studies. Saan nagpunta yung plastic? Then, they found out nandun pala sa dugo natin. Oh. Umiikot na. Now, they can be carriers of certain pathogens. Okay. Bacteria, virus. Then, they become agents of diseases. Okay. And not Opo. only that, they will displace yung oxygen level. And you become anemic na. Ayun. Okay. Now, Alright. all of these are subject to research. Okay. Alam mo Kameli, malaking industriya ang plastic. Yes. Opo. But pwede natin banggahin for the sake of the people, Tama. for the sake of humanity, Opo. not for the sake of the industry. Yeah, okay. Kaabe, kasi sa ibang bansa, parang na-realize na nila yung yung negative effect po nitong plastic na ito. At merong unti-unting hindi na gumagamit. Pero sa atin kasi, parang every time na lang, tayo ang parating huli sa mga bagay na ganyan. Hanggang ngayon, talagang pinapatronize natin talaga itong paggamit ng plastic. Although, siyempre, maraming mga grupo kagaya ninyo na instead na gumamit tayo ng plastic, maaari tayong magdala ng bayong o kaya instead na plastic, lalagyan ng soft drinks or ng oil or ng toyo or kung suka, kailangan natin magdala ng bote, di ba? Pero Yes, Kaabe, yes. alright, dito sa ating nakagawi ang mga Pinoy na parati tayong huli sa pagbabago dahil parang tayo rin ang huling gumagamit ng mga bagay-bagay na hindi maganda. Palagay ba ninyo maaalis natin itong pag-iisip na ito na lahat ng galing sa ibang bansa ay maganda? Maganda Kameli, kahit may mga negative things about our country, Opo. I look at it more on the positive things, yung kaya ng Pilipino, Kameli. Yes, Kayang-kaya. oo, tama, oo. So, we are encouraging our fellow men to look at these positive things na kayang magawa ng Pilipino. Kung kaya ni Alex Ayala ang tennis, Yes, kung oo. kaya ng mga bata to win sa mga quiz bee, Opo. tapos makakadalawang ginto tayo sa isang game lang, si Yulo, and many others. Opo. You see, this is a very good assignment to our listeners. Tama, Can you opo. come up with a list of yung mga Pilipino oo. na Magagaling. hinahangaan natin, Opo. bringing it to the country and to the Filipino honors, and i-elevate nila yung dignity, integrity Opo. ng Pilipino. Tama. Kasi Opo. yung naririnig natin nangyari Opo. diyan sa Hall of Fame pa naman, Hall of mga leaders natin. Oo nga. What I'm saying, Kameli, any one of us can be good and kind and compassionate. Huwag tayong Madadala. umaasa, madadala lang doon sa ilan leaders natin and say, you are a senator, you are ang taas ang katungkulan mo, Oo. you save us. Hindi, Kameli. The same way. Opo. Now, Magtulungan. if we like to have some goodness coming Opo. from that unseen hand, gawin mo munang kaya mo Yes, okay. bago ka mag-asa na may tutulong ng Opo. iba. But Okay. that is only side comment, Kameli. Opo. So, going back to plastic. Okay, sige, Kaabe. Meron pa kasi akong marami tayong questions dito, no? Pero gusto ko lang pong unahin itong tungkol po rito sa pagsunog ng plastic. Although pinag-uusapan na natin na pag sinunog mo yung dioxin ang maaring makuha natin at pumasok sa ating katawan. Pero okay, pero Kaabe, kung ganito po na alam nating masama,
Or ilan lang ba ang nakakaalam na ito ay masama? Bakit nagsusunog pa rin po tayo ng plastic sa kasalukuyan? Dahil malaking negosyo ang plastic, Kameli. Okay. Hindi mo pwedeng mabangga yung mga negosyo na gumagamit ng plastic. Example lang, dati-dati pag meron kang soft drinks Opo. na sa bote, ang ginagawa ng company is to gather back yung empty bottles. Opo. And then they can use this 2-3 times and then finally sila ang magdi-dispose yung bottles. Opo. Just imagine for many years ganun ang ginagawa. Ngayon hindi. Mag-manufacture ka ng juice o soft drinks sa plastic bottle. Now, who is given responsibility to dispose of this? Ang mamamayan. Yes. Opo. At hindi lang yan, naka-input dun sa cost ng commodity. At ang mahirap, mas mataas pa yung cost ng packaging. Kasi yung content, nung araw, pag bumili ka ng soft drinks sa botelya, nakukuha mo yung binayaran mong content ng bottle. Opo. Ibabalik mo sa Opo. Tama. Can we have a kind of program similar to that? Sana. Mga mahal natin na listeners, pwede ba natin pag-aralan yun? Now, the first time I had a chance to visit China, Opo. way back in 1970s, yung mga Chinese, isa lang ang kulay ng damit nila. At that time, highly socialist ang China. You know, pag bumibili sila doon ang katumbas dito sa atin ay yung automatic na magpulog ka na lang, lalabas yung bibili mo. Opo. What do you call it? Parang automated, ano? Opo. Sila hindi. May dala silang container. Okay. And that container, yan ang gagamitin nila. Then they just get the amount that they need, Opo. put in their container. At ginagamit nila ito palagi. So that will reduce the amount of waste, lalo kung plastic. Opo, okay. So, babawasan mo. Okay, kaabi nabanggit niyo yung China. Kasi doon, pag plastic ang ating pag-uusapan, pati rice, may plastic rice sila eh. Actually, hindi plastic rice yun. They call this as pre-cooked rice. Niluto na nila and then dried so that pag nibenta extend yung shelf life nila, preserve din yung nutrition. Okay. And then pagdating dun sa household na bumili, ready na. Opo. So ibig this is sabihin a kaabe, technology. hindi yung totoo, yung mga balita na plastic pati rice. Dahil may mga Hindi. friends akong pag pumupunta doon, sabi nila, naku, nakatikim na ako nung plastic rice sa China. Sabi niya, matigas daw na para talagang plastic. So ibig sabihin, kung ito pala ay ginawa yung proseso na yun para i-preserve at makukuha pa rin natin yung mga minerals at mga vitamins, ibig sabihin, hindi tayo dapat matakot kumain ng ganong uri ng Yes. There is no such thing as plastic rice. Kwan lang yun, chismis. medyo heightened lang. Okay. Oo. Ibang interpretation. So, parboiled, they call it parboiled rice. Parboiled, P-A-R-B-O-I-L. Parboiled rice. Okay. Hindi pa tayo naka-develop ng technology. Well, we know what to do with this Ayun. kasi unang-una, nandito ang IRI, Opo. International Rice. Opo. Nandito ang PhilRice. Opo. Nandito ang CLSU. Nandito ang UPLB. Opo. Actually, the Philippines has the best research institutions sa rice and other food. Unfortunately, Kameli, we are also the number one rice importer in the whole world. Pero before kaabe, di ba, nag-i-export tayo? Yes, so maybe we can discuss that in another topic. Okay. Way back in the 1970s and 1980s. At buksan natin, ano talaga ang ginawa ng Pilipinas? Bakit naging
hindi lang tayo one-time exporter. Opo, We were net exporter. Ibig Exporter. sabihin, after satisfying all our domestic requirements, we have a lot to sell to the world. In fact, we were donating to Vietnam during their war. Yes, opo. Nag-donate Pero tayo, ngayon, ibig nauna na sabihin- sila sa atin. Mm. Napag-iwanan na Ay- tayo ni Vietnam. Ngayon, we are importing from them. Siguro, sabi, oy, bigyan naman niyo kami ng Ng discount. discount. Kasi nung gera ninyo, Oo, tumutulong kami sa inyo. Ayun. Okay. Well, this is the lighter side of Opo, it. oo. But mga mahal natin na listeners, mahalaga itong topic namin ni Cameli ngayong araw. Okay. Plastic. Plastic. Okay. Plastic. Oo, pero tayo dapat hindi tayo maging plastic. Okay, joke again. Kaabe, bago tayo mag-break, 3:30, iiwanan ko lamang po itong question. Sa inyo pong pananaw, ano Yeah. po ang pinakamahalagang hakbang na maaring gawin po ng bawat pamilya upang mabawasan ang paggamit ng single-use plastics? Alam po natin na meron pong mga innovation, mga invention na yung plastic kahit na yung mga high school, sa mga Philippine Science High School, mga Quezon City Science High School, dati po meron silang na-invent na mga plastic na isang gamitan lamang. Okay, hindi ko alam kung ito po ay tinutuloy pa rin. Pero okay, so, pwede kayong sumagot ng Kaabe, in 2 minutes. Dahil Yes, 3:30 Cameli. magbe-break pa tayo, okay? Sige po. Yes, ang maiwasan natin ng plastic. Mula ngayon, palitan ninyo yung drinking glass ninyo. Okay. Bumalik kayo sa glass. Opo. Yun lang, malaking bagay na yan. You are not ingesting or eating the microplastic from your plastic bottle. Gumamit kayo ng glass. Okay. Second, as much possible, pagpunta ninyo sa palengke, sa supermarket, Opo. kung makita ninyo na you have a choice, yung glass container o porcelain container o plastic container, yung plastic, huwag na ninyong kunin. Okay. Kung yung price ay kunti lang o affordable, you go for the non-biodegradable glass and Opo. porcelain. Okay. Then another one, can you practice recycling? Invest na single use, Opo. double use, Okay. double use, or triple use. Opo, Triple opo. use. Okay. So in short, you can reduce the amount of plastic by 50% to 25%, Opo. or no plastic at all. Ayun, okay. Alright. Sige, Kaabe, magbabalik tayo, Makaraan po ang ating mahalagang paalala. Paaralang bayan sa Himpapawid. Kasama ang inyong katuwang sa Himpapawid, Meli Tenorio. Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa iyo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag panatag ang may alam. Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang paninindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng ika-10 anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng acting teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal,
nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea. We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law. Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law. For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples. Ang ika-10 anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno. Magandang araw po. Ako po si Alin Sangan ng Coron Natural Farms mula sa pamahalaan lokal ng Coron, Palawan. Ang Coron Natural Farms po ay isang learning site for agriculture ng ATI. Ito rin po ay TESDA Farm School. At the same time, tayo po ay farm destination or accredited na farm tourism destination ng Department of Tourism. Ang Coron Natural Farms po ay isa sa beneficiary ng mga ilang programa ng ating pamahalaan mula sa lokal hanggang national. Sa lokal na pamahalaan ng Coron Natural Farms po ay nakakatanggap ng assistance. Kami po ay nakakatanggap ng seedlings, ng mga training programs, at kung kami po ay may mga concerns, mga issues sa farm, kami po ay madaling nakakalapit sa kanila. Ang national na government naman po ay nagbigay sa amin ng tulong through Bureau of Soils and Water Management sa pagbibigay po sa amin ng shredder at ng composter. Ito po ay napakalaking bagay para sa aming operation sa Coron Natural Farms dahil ito po ay nagpapabilis ng aming proseso para po makagawa ng organic soil, ng compost mula sa mga basura sa aming paligid. Kaya ang Coron Natural Farms po ay nagpapasalamat sa ating pamahalaan sa lahat po ng tulong na ipinapagkaloob po. Pamahalaan ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayong tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyo na buhay. Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Pinalakas, pinalawak. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. World Service Sports Radio. Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Magazine 78, Sports Radio 918, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 at Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan lang sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 AM and FM Collab sa Capital 104.3 FM. Radyo Pilipinas. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
Paaralang Bayan sa Himpapawid, dito sa Radyo Pilipinas. Salamat. Ang oras natin ay 3:36 na po ng hapon at bago natin basahin ang iba pang mga questions para kay Kaabe, mga kaibigan. Kaabe, nabanggit ninyo kanina na pwede tayong gumamit ng bote instead ng plastic. Pero paano po yung mga yung mga sachet? Plastic din ba Yes. ito? Ako, mabuti na banggit mo yan, Camille. Opo. Meron akong data dito sa Pilipinas lamang. Opo. Ang amount of sachet sa isang araw, Opo. ang tayo isa sa pinakamaraming waste na sachet. Opo. And then in 1 year, ilan milyon na tonelada. Wow. Milyon Opo. tonelada. So, ang ating target ay pwedeng bawasan natin 5%, 10%, unti-unti basta consistent tayo. Opo. Kaysa ngayon hindi, yung paggamit geometric Yes. increase Opo. 1 to 2 to 4 to 8, ganun yun Ngayon, kung ang progression yan pwede natin mapigil by reducing yung waste natin Opo. by 5%. 5% malaki na. Then we can mapaplansya natin yung geographic progression. And later on, pag nagpa-plateau na yan, then we can be relieved so much, Camille. Opo. Okay. In fact, the reason why we have very low population ng farm animals natin, may article ako dito, the case of yung mga kambing Opo. na kumain ng plastic. Opo. Kasi yung ruminant animals, they just eat and eat. Lahat na makita. Pati panty. Lahat kita, pati short pants. Opo. And then, makikita, buntis naman, hindi naman nanganganak yung Opo. kambing. Yung pala, Pero pag biniyak mo, Puro nandun plastic. yung accumulated plastics. Ayun. Opo. That happens to cattle and other ruminant animals. Ang ruminant animals Opo. are grazing animals. So, that's the reason that ang mahal-mahal, ang karne na nabibili natin, indirectly you can trace it to plastic. I don't know if you call that plastic pollution, but I call it plastic ingestion. Oh, okay. Plastic ingestion. Opo, oo. Lalo, Sa mga lalo tao yung ba, sachet. Kaabe? Opo. Sa mga tao ba, maaring mangyari yun? Halimbawa sa mga bata, yung plastic ingestion na. Yes, maaari. Kailangan we are more concerned, we are aware na pag that part ay hindi na edible, nil-eliminate natin. Opo. Pero yung animals, hindi. Basta Lalo-lalo na lang kinakain yung nila. Oo. ketchup Opo. na nakasushi. Yes, at oo. nandun pa yung Laman. hindi naman sisip-sipin yung pati yung buo. Opo, okay. In fact, nung nagkate kami ng kambing, suspected na buntis. Oo. Maraming plastic. Nandun pa yung trademark ng mga plastic. Pero Kaabe, Gusto ko lang. itong kinakain natin na mga karne na kagaya ng kambing na kumain ng plastic, wala bang dioxin doon? O kailangan sunugin muna? Wala siguro. Ayun. Pero hindi pwedeng walang toxic materials. Opo. Kailangan on certain level na hindi pa natin na pag-aralan. Ayun, okay. When I was in Singapore and Hong Kong, alam mo yung mga pinapakita nila sa Disneyland. Opo. Panay plastic yan Magalaw yung elepante pero nilapitan mo yun. Plastic pala. Plastic pala yung elepante na yan. May sound effect lang. Opo, oo. Effect, pagkatas gagalaw lang yung mga mata. Tapos pinilapitan ako, flower box. Ang gandang flower box. Plastic Sabi ko, pala. bakit sa Manila hindi tayo makagawa ng flower box sa busy street? Opo. Tapos nilapitan ko, please do not touch. Alam mo naman ang ugali ko, I touch talaga. Plastic pala, hindi pala tunay na flowers. Ayun. Kaabe, sa iba pa ring alternative, paano po magagamit ang nata de coco or itong nata laminate? Yes. May estudyante kami sa St. Paul University sa Quezon City.
medicine ang Okay, kinuha. pre-med. Okay. Pero unfortunately, she died in her memory. Okay. So, yung kanyang thesis, Mm-mm. yung Nata de Coco, di ba? Meron tayong market to Japan, ginagawa nila na sa electronics nila, yung Nata de Coco sa mga speakers Opo. and other parts, no? Ang laking volume. Kaya lang, nakita ng Pilipino Unang kung paanong pamamaraan. So, Nakita ng mga nilagyan Japanese. niyang fertilizer yung Nata de Coco. Nako. Di, ang dami. Opo. Lumaki yung production ng nata. Sabi ng hapon, bakit wala nang tunog pag ginawa mo ng speaker ito? May effect pala yun. Magaling ang Pilipino. Nilagyan niya ng para fertilizer. So, hindi na fibrous. Ayun. Oo. Nakita Kaya namin. tumigil na po yung Japan sa pag ano. And of course, technology changed. Opo. Hindi na kailangan ang So, nakita namin yung nireject nila. Sabi ni Dr. Kabigan, yung kaklase ko sa graduate school. Sabi niya, bakit din natin gawin na leather substitute? Ayun. So, ginawa namin na leather substitute. And we are among the first to work on that. Nata de Coco as Shoes. leather for shoes. Ayun. So, ngayon wala na yon Kaabe? Wala nang nagpatuloy. I see. But na-expand namin. Ngayon yung surgery thread made of Nata de Coco thread. Okay. Parang hindi mo nabalikan na Yes. dissolve na lang. Madi-dissolve na lang. And then, biro nga namin, gawin natin na wallet. Ginawa namin na wallet. Ano nangyari? Na-dissolve? Di, dumaming pera. Talaga naman. Kaabe. Okay. Joke lang yan. Opo. Okay, balikan po natin yung mga plastic bottled water. 'Di ba? Before kasi yung mga anak ko gustong bumili ng bottled water tapos hindi maubos, maiiwan sa kotse. Okay, so mainit. Iinumin na naman pag balik nila sa loob ng sasakyan. Tapos eventually parang may nabasa ko na masama pala 'yun. Masama. Okay, so masama 'yon. Pero okay, kapag naubos halimbawa yung laman ng bote, Kaabe, at ni-refill, ang iba okay, so ibig sabihin ginagamit mo uli yung botelya na yon na nilagyan mo ng ano yun, masama din ba yun? Masama. Magde-degrade ngayon yung plastic. Alright. Pag ininom mo na yon, yung pag-disintegrate ng plastic, hindi mo namamalayan. It goes with the water, papasok sa katawan mo. Okay. So, kung maaari, do not reuse. At saka, mga manufacturers, lagyan naman ninyo ng expiration date. Opo. Pag yung expiration date, huwag naman kailangan mo ng magnifying lens. Palakin mo naman yan para makita ng pag ininom yan. Expired pala itong ininom. Parang gano'n. And it goes with the other food. Kasi kung minsan sinasadya nila. Ayun, para hindi hindi mabasa. Opo. Pero Kaabe, ito hong mga, kunyari, galing ka sa labas, bumili ka ng bottled water, nilagay mo sa ref, umabot na 1 buwan. Ano yun, nagde-degrade din ba yun? Or okay lang kasi malamig? Magde-degrade kami. Alright, okay. Ma-delay lang yung pagka-degrade niya, but it's not a solution that when you freeze, you will be safe to use the water. Alright. So, still ang payo natin, as much as possible, avoid making use of plastic. Paano yung paggawa ng ice candy? Plastic pang ginagamit natin. Paborito ng mga bata yon. Baka nga lang kakain ng ice candy. Joke. You make your own ice candy. Okay. May mga paraan naman na you can reduce. Paano kung gumamit tayo ng Tupperware? I mean, sorry, hindi yun advertisement. Pero ito yung mga pwede ba natin gamitin yung, kunyari may sobra tayong ulam, lilipat natin at lalagay natin sa refrigerator. Is it okay?
Alam mo, Kameli, we are not given choice. Halimbawa, yung tubig na faucet natin, best na metal tube, GI tube, no, na darating sa ating faucet. Tingnan niyo, PVC na, plastic na. So, pagdating sa bahay, nandun na yung plastic materials kasama na. So, because we have no way of controlling this. Talagang, alam mo kasi, pag gawa ng karamihan, sunod-sunod na, lalo kung yung company has a franchise or has a monopoly on that matter. Wala, you cannot stop anymore. Kaya, ang payo ko, ang change galing sa atin, in our small corner, manggagaling sa atin. Ayun, tama. Okay. Kaabi, sa inyong palagay, sapat na po ba yung mga umiiral na programa at batas tungkol po sa plastic waste o ano po ang dapat pagtuunan ng pansin? Ay, naku, Kameli, medyo bigyan natin ng priority yan. Now, in other countries, example, Germany, and Japan, and other parts, UK and all of those, advanced na sila ng recycling waste. Pag ni-recycle nila yung waste, they stop yung circulation nila to spoil the environment, sisirain yung health natin, sisirain yung kaligayahan and all of those. Kasi they can arrest yung waste, re-recycle nila. So what are the materials sa recycling? Yung mga metals. So, mga metals, kaya-kaya nila yan. Yung glass, ginagawa nila yon glass pulp, asphalt plus glass, yung ginagawa nila. Yung plastic, ginagawa nila ngayon na construction materials to arrest yung spread niya and all of. But some of these are merely palliative measures. Still, you go to the basic roots. Stop using plastic as much as possible. Okay, pero Kaabi, pwede ba nating pigilan yung mga pumapasok sa ating mga plastic products? O dahil tayo mga Pinoy mismo ang gumagawa nito? Mahirap pigilin yung may momentum na kasi. Pagpunta mo lang sa supermarket, dati pag bumili ka ng suka, nakalagay sa glass. Ngayon hindi, nakalagay na sa plastic, sa mga sachet. Pero sinasabi nila ano daw yon, food grade naman daw, kaya okay lang na plastic lagyan na suka. Well, madali lang tatakan ng food grade and then food grade when you say 10% less ang danger. Tatakan mo food grade, pero hindi mo masasabihin na totally safe na gamitin mo. Okay. So, Kaabi, alam ko napakaganda ng ating usapan. Marami pa tayong dapat pag-usapan. Pero malapit na tayong magpaalam. So, ano pong inyong mensahe sa kabataan upang maging aktibong kalahok po sa pagsusulong ng isang plastic-free na pamayanan? Yes, let us celebrate the plastic-free month, which is July, by reducing our use of plastic. Reduce, makakontribute ka na when you reduce significantly the use of plastic. Now, second, consider as a potential research material ang plastic. So, if you want to pursue a career, wag naman yung easy courses. Alam mo, may tendency for younger generation para makatapos sila kung ano yung madaling tapusin na kurso. But you must be challenged with the main problems that our people are facing today. One of them is plastic. Now, the third is naka-print out yung lesson namin ni Kameli. Mahaba ito. I think umaabot ng 25 pages. Ang title ay Paaralan Bayan Sempapawid, July 2026,
Plastic Free Month. Then pangalan ni Cameli o pangalan ko. Kung wala, you put them Global Plastic Free Movement. Opo. At pag nakita na ninyo yun, ma-source ninyo, nandiyan ang picture namin ni Cameli 20 years ago when we started Paralan Bayan. Opo. You know, maraming hindi nakakalam, Cameli, na the first phase of Paralan Bayan, 30 years, 30 years, Ang tagal ginawakan natin yan. Opo. Kaya yung sinasabi ko nito, in-upgrade lang yung mga past lessons natin. Okay. At ako'y nagpapasalamat sa Radyo Pilipinas and sa government natin for giving importance to this Paralan Bayan sa Papawid. I must correct my statement that Paralan Bayan, Radyo ng Bayan pa ito, hindi pala. Radyo Pilipinas na Radyo po. Pilipinas na Opo. pala. That's Saka how long. si Mr. Alan Alyanigi po ang ating director. Ay, yung si Director Alyanike. Yes. Opo, okay. Yes, Opo. I remember. Opo, okay. Kaabe, kasi napakaganda pong pag-usapan ng plastic. Pero pag tinignan ho natin yung mga plastic na tao, kagaya ng mga artista, hindi mo malaman kung totoo ba yung ginagawa nila, totoo ba yung ina-action nila or what. Pero hindi, kidding aside, paano ho natin maiwasan na tayo ay maniwala doon po sa mga kumakalat na mga plastic na mga balita or fake? Well, unang-una, kung alanganin ka kung plastic yung tao, ipuin mo yan. Plastic ka ba? Biro lang yun. But there are people who are not aware. Opo. But ang perception ng tao sa kanila, they are not themselves. Yes. Opo. Pangit ang impression ng tao. Kahit ganong kaganda yung pinapakita nila. Magsalita lang sila. Yes. Kunwari umiyak sila na wala naman luha. Luha. Hindi mo pwedeng, you cannot fool people Opo, today. tama. Okay. Kaabe, wala na time. So maraming salamat. God bless you po at see you sa ating Usapang Bayan online sa Friday. At mga kaibigan, sana po kahit paano ay nakaiwan kami ng konting kaalaman sa inyo. Pero yung gusto ko sanang sabihin kay Kaabe, yung continent na plastic, pero next time na lang po, Okay. Yes, Cameli. And Opo. extend my regards to the whole staff. Yes, opo. Ang ating... And sweet memory ko doon sa Paralan Bayan ng experience with you all, Cameli. Okay. Maraming salamat sa ating kaibigan sa text, si Orly Lopez, si Joy Timidan at ang ating EP, si Tess Ramirez. Okay? Sa mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong pakikinig, pag-join sa amin hanggang sa sunod pong Sabado sa isa pa ring edisyon po ng ating Paaralang Bayan sa Himpapawid. Ako pong muli si Meli Tenorio. Ang ating pong topic ngayon, July 2026 is Plastic Free Month. Let us all join the Global Plastic Free Movement sa pamagitan ni Dr. Abercio Valdez or si Kaabe Rotor, isang educator, isang scientist at isang author. Okay, bye! God bless you po!